Mga sangkay, sino yung nakapanood na sa inyo ng The Passion of Christ? Isang movie, mga sangkay, na halos accurate no, sa kung ano ang ginawa kay Jesus Christ, na ang direktor ay si Mel Gibson. Ngayon kasi, mga sangkay, mayroon pong babala itong si Mel Gibson, ang direktor, no, na pinakamalupit sa Amerika, na ngayon ay mayroon pong sequel itong The Passion of Christ. At ang kanyang babala, mga sangkay, ang movie na ilalabas ay hinaharangan daw po ni Satanas. Alright, guys. So, mga sangka itong revelasyon ni Director Mel Gibson. Dahil itong papalarating, mga sangkay, na sequel na isang movie, karugtong po ito ng The Passion of Christ, no? Mayroon daw pong stronghold. Actually, napanood ko, mga sangkay, yung kanyang interview, I think last month. Medyo nang gilabot pa ako kasi sinabi po niya na habang ginagawa daw po nila yung movie, talagang grabe yung pakikipag-battle nila sa spiritual realm. Hindi po natin nakikita yan, mga sangkay, yung mga spiritual na mga bagay, hindi po natin nakikita ng ating normal na mga mata. No? Pero naramdaman po nila, mga sangkay. Ngayon, ano ang meron? Bakit mahalaga itong sequel ng The Passion of Christ na movie? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, para lamang po updated kayo, mga sangkay, tungkol po dito. At hindi po kayo, kumbaga hindi po kayo maiwan sa usapin patungkol po dito sa The Passion of Christ sequel. Tingnan po natin. Kasi ayon po dito sa lumabas na report mula po sa Fox News, Mel Gibson warned Passion sequel writer that new movie could invite Satan's attention. Kita nyo yan, mga sangkay? Matindi daw po talaga ito. At sa totoo lang, itong pangalawa na itong movie ngayon ni Mel Gibson, si Mel Gibson ay kinakancel po ng Hollywood. Even yung movie na ito, mga sangkay, ang dami daw po talagang humahadlang. Kahit nga po yung bumida, no, ng The Passion of Christ, na siya po ang gumanap bilang Jesus, nawalan po siya ng mga maraming trabaho bilang isang artista dahil po sa movie na ito. So, grabing sakripisyo. Kahit si Mel Gibson, inaano po siya, inaalipusta po siya sa Hollywood. Pero siyempre, sino ba si Mel Gibson? Isang magaling na direktor. At hindi po nilang kayang pigilan yan. Ngayon, bakit kaya, mga sangkay? Bakit nag-iimbita ito sa atensyon ni Satan? Sabi dito, mga sangkay, for years, fans have wondered when Mel Gibson would return to the world of the Passion of the Christ. Marami po talagang nag-aabang, mga sangkay. Nung nasa Bible school pa po ako, ibinida po ito ng isa sa mga teacher namin sa Bible school, ang patungkol po sa movie na ito, na talagang malapit daw po talaga sa katotohanan or mas accurate po siya kumpara sa ibang mga naging movie about kay Jesus. Now, the Oscar-winning directors, long-time collaborator, is revealing what happened behind the scenes before work on the resurrection of the Christ ever began. So, ang title na po nito, yung una, The Passion of Christ, ngayon, The Resurrection of the Christ. Yun na po yun. Yung na-resurrect na po si Jesus. And if you read your Bible, no, pumunta po doon nakita na lamang po, mga sangkay, doon sa libingin niya na wala na po si Jesus after 3 days. And then, naganap ang the day of Pentecost. Naganap din po, mga sangkay, ang pag-akyat niya po sa langit. No? Sa Mount of Olive. So ngayon, mga sangkay, ito na po yung
matinding movie na inaabangan ng buong mundo. Totoo yun, mga sangkay. Buong mundo nag-aabang. Kasi matagal pong trinabaho ito. At ayon sa kanya, kinuha nila yung mga information na nasa kasuluk-sulukan. At nahanap po nila ang iba mga sangkay, ibang parte ng katotohanan sa isang Bible mga sangkay na na-preserve na nasa Africa. Medyo malalim na usapin yan mga sangkay, pero mas matindi daw po talaga ito. Screenwriter Randall Wallace says, he urged Gibson to tell the story of Jesus' resurrection during conversation in 2016 while the pair were promoting Hacksaw Ridge. So, talagang inano niya mga sangkay, sige sabihin mo, ano ba talaga mayroon doon? Kasi ang tagal po nitong ginawa itong movie na ito. Kaya ako, excited po talaga ako. I don't care magkano po yung pwede nating ibayad mga sangkay just to watch that movie. According to Wallace, Gibson believed making the film would invite spiritual warfare, warning that Satan doesn't want this movie made. Nagbabala daw po. Medyo kinakilabutan ako, guys. Medyo kinakilabutan ako. Talagang ang kampon ni Satan, ayaw daw po talaga mailabas ang movie na ito. Sobrang gusto ko mapanood mga sangkay kasi marami daw mga sangkay ang mga bagay na ni-reveal dito na sa Bible mga sangkay, yung Bible kasi natin, pag pinag-aralan po natin yan, kahit sa study of or sa theology, no? Sasabihin ng mga teachers doon, mga professor, na ang Bible po natin, dahil po sa tagal ng panahon at nawala ito, tapos bumalik na naman, marami ang gustong madlang nito. Marami po ang natanggal dyan mga sangkay na hindi na po klaro kung anong ibig sabihin. May mga iilan lang naman. No? Or some people say, marami daw po talaga eh. Pero accurate pa rin naman po yung Bible natin, mga sangkay. Andun pa rin po yung about sa gospel. Pero yung pagkakakilanlan ni Jesus, yung halimbawa yung mukha niya o kung ano pa man, nawala daw po sa Bible. Pero doon mga sangkay sa isa pong Bible na na-preserve ng Africa, di umano, doon po nakuha yung accurate information about kay Jesus. That is why, sabi ni Mel Gibson, itong mag-iingat daw po. Kaya ganun katagal ginawa ang movie na ito dahil lagi pong hinahadlangan ni Satan. Talagang may spiritual battle daw mga sangkay. May digmaan, no? Sa spiritual. Hindi po yan nakikita ng ating mga sarili mga mata. Pero kung mayroon po tayong spiritual, ay makikita po natin what is happening in our planet with Satan and the angels of God. So, ayaw daw po talaga nila na magawa ang movie na ito dahil marami po ang magigising sa katotohanan. Wallace also revealed that the original cut of the Passion of Christ didn't even include the resurrection scene until audience feedback convinced Gibson to add the now iconic ending. So, ito na po yung pinaka-ending. Matindi ito mga sangkay. Kaya kaabang-abang po ito, no? Ngayon. So, sobrang daming nag-comment dito. Tingnan po ninyo mga sangkay. But, we all know that Jesus is alive and the most powerful name, no, the most beautiful name, it is Jesus. No, wala pong makakahadlang sa paglabas ng movie na ito. So, let's pray mga sangkay for this movie na mailabas po. Ewan ko kung kailan po talaga ito ilalabas mga sangkay, but malapit na daw po eh. Malapit na rin pong i-release ang kung anumang trailer na ito. And I'm praying mga sangkay na marami pong mga tao sa buong mundo ang makuha nila ang kaligtasan sa pamamagitan po ng movie na ito. Alright, well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.